kaugnay po sa sunod-sunod na lindol na nararamdaman sa bansa, Secretary, magkaiba po itong mga trenches na ito. Ano ba itong trench na gumalaw kahapon na naranasan po lindol sa Metro Manila? Manila Trench po Manila ang gumalaw Trench. kahapon. Opo. Kumpara doon sa Mindanao sa Hinatuan, Surigao del Sur, Philippine Trench. At doon naman sa Sarangani noong November 17 ay Cotabato Trench. Opo. So ito pong trench na ito sa Manila, tama ho ba? Ito'y napakahaba. Gaano po kalawak o kahaba itong trench na ito? Manila Trench? Magmula Batanes hanggang Toro. Yan Opo. po ganun kahaba. At yan po ay isa sa mga senaryo natin na pinapaghandaan para sa Western Luzon at Kamaynilaan na posibleng may malakas na lindol na mangyari at saka tsunami. Okay. Nagtatanong po ang taong bayan. Nauna po yung sa Cotabato Trench. Pangalawa, yung Philippine Trench. Ito naman, Manila Trench. Ano ba ang ugnayan ng mga trenches na ito, Secretary? Bakit ho gumagalaw? Wala namang kaugnayan o physical connection ang bawat trench na nabanggit. Nagkataon lang na nagkakaroon talaga ng mga lindol dyan sa bawat trench. At paminsan ay may malalaking mga lindol na nagkataon na malalaki in the past 2 to 3 weeks. Ang importante ay isipin natin na madalas talagang may mga lindol sa ganitong mga lugar. Kaya dapat reminder sa atin na naghahanda tayo para maiwasan ang masamang epekto ng mga lindol at saka tsunami. Opo, at nandyan pa rin ang pangamba ng ating mga kababayan na baka mangyari na itong The Big One. Ano ba itong The Big One? Anong fault or trench naman ito pag gumalaw? Ang The Big One ay isang katagang ginagamit para ma-describe ang isang scenario earthquake na pwedeng mangyari sa isang lugar na nandiyan natin makikita yung maraming epekto at kamatayan. Bawat lugar, bawat rehiyon, meron pong The Big One. Dito sa Kamaynilaan, ang ating tututukoy na The Big One ay posibleng pagkilos ng West Valley Fault na may magnitude 7.2 at magdulot ng intensity 8 na pagkinig sa buong Kamaynilaan, karating na probinsya tulad ng Batanes, Rizal, Cavite, Laguna. At ito ay posibleng mag-trigger ng pag-collapse ng mga 13% na mga low to mid-rise building at kamatayan ng around 50,000 kung sakaling hindi natin naayos ang ating mga gusali. At maliban dyan, meron din tayong senaryo ng Manila Trench na pwedeng magdulot ng magnitude 8 earthquake at malakas na pagyinig sa mga probinsya ng Luzon at Manila at posibleng magdulot ng tsunami. Sa bawat rehiyon at bawat probinsya, may iba-ibang faults na nandoon. So yung mga kakayanan ng fault na magpakawala ng mga malalakas na lindol ay naaral na natin. Kaya gusto kong ulitin para sa ating mga kababayan, although ang masikat na senaryo ay sa Metro Manila, ay may iba pang senaryo. The Big One ng iba't ibang lugar ng Pilipinas. Yung po nangyari sa Hinatuan, sa Surigao, yung pong paggalaw ng Philippine Trench, may tuturing bang The Big One yun doon? Dalawa po ang kinukonsidera nating earthquake scenario sa Eastern Mindanao. Isa nga doon sa Philippine Trench. May kakayahan ng Philippine Trench na magnitude 8. No? 7.4 lang yung isang araw. At yung Philippine Fault Zone na nasa lupa, mas delikado yon sa pagyanig. Dahil nasa lupa na yung fault, malakas ang mararamdang pagyanig intensity 8. Doon sa Hinatuan, intensity 7 lamang. Kaya lang, kaibahan ng lindol sa karagatan, posibleng may tsunami ma-trigger. Okay. Alright, wala naman pong... bakit ho walang tsunami alert kahapon? Ito pong paggalaw ng Manila Trench sa ilalim ho ng dagat ho yun. Tama ho ba sa may Mindoro? Tama po yun. Wala pong tsunami advisory or alert kumpara doon sa Cotabato. So Sarangani na nag-issue ang DOST Philippines ng tsunami advisory na lumayo sa Dalampasigan. At doon sa Hinatuan ay nagkaroon ng tsunami warning na mag-evacuate. Ang mga lindol po, may kaspuyan at lalim. At batay po sa magnitude at lalim ng lindol, pwede po nating makita kung may potential na tsunami na ma-trigger. Yung 5.9 ay hindi pa po sapat sa magnitude. Usually po 6.5 magnitude ang ating tinitingnan. At dapat ang lalim ay mga 30 kilometers or shallower.
kahapon po ay 60 kilometers. So hindi po siya magdudulot ng tsunami. Opo, hindi rin maiwasang itanong ng ating mga kababayan, ito bang the big one ay hinog na? Ito pong West Valley Fault na senaryo, sa pag-aaral po ng USD-GWOX at United States Geological Survey, gumagalaw ito ng malakihan na magdudulot ng malakas na lindol kada 400 hanggang 600 taon. Ang huling malakas na pag-inig niya in the 1600s. Ibig sabihin, malapit na tayo doon sa lower limit na 400 na baka gumalaw sa ating henerasyon. Kaya nga, inuna natin itong bigyan ng pansin kasi napakaraming tao at kabahayan sa Metro Manila, Regions 3 and Regions 4A na pwedeng mayanig. Siyempre, pwede rin namang tumagal pa ito. Ang importante ay handa tayo. Opo, okay. Tama ho bang sabihin, opo, naitanong ko na rin po ito sa ilang mga eksperto, araw-araw po sa Pilipinas, nililindol ho tayo. Tama ho ba? Nakakaramdam tayo. Opo. Ilang lindol ba ang nangyayari bawat araw sa Pilipinas? On the average, at 20 lindol ang ating na-record. No, paminsan merong nararamdaman. Siguro 4 to 5 earthquakes per week ang nararamdaman o na may intensity. No? Pero siyempre, habang dumadami din ang ating mga instrumento, mas maliliit na lindol ay nare-record. Kaya minsan, akala mo ay dumadami yung lindol, pero artificial effect doon ang mas sensitibong mga instrumento na mas marami sa buong Pilipinas. Opo. Ano ba pinagkaiba, briefly po, ang nito pong trench and faults? Okay, ang fault po ay isang bitak sa lupa na ang lalim po niya ay mga 40 kilometers lamang. Ang trench naman ay isang napakahabang malalim na parte ng lupa na kung saan sumusuksok yung malalaking bloke ng bato sa karagatan o plate sa ilalim. Kaya mas malalaki ang mga lugar, mas malalaki ang mga magnitude na idudulot kapag gumagalaw sa trench. Opo, okay. Abiso na lang po sa ating mga kababayan na lagi pong maghanda dahil anytime ay meron talagang malalakas na lindol, although sinasabi nyo po araw-araw tayong nililindol sa Pilipinas. Go ahead po, Secretary Solidum. Maraming salamat sa ating po mga kababayan. Ng ating gobyerno ay hindi tumitigil na palakasin ang kahandaan ng iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kailangan po nating tutukan na maging matibay ang ating mga bahay na kinoconstruct sumunod sa building code at magkaroon ng strengthening or retrofitting sa mga mahihina. Pangalawa, kailangan nating maghanda sa pamamagitan ng pagsabay, pagsasanay sa mga earthquake drills at tsunami drills sa mga dalampasigan upang alam natin ang gagawin kapag lumilindol at pagkatapos nito. Ang atin pong ginagawa ay pagbibigay ng giya sa mga kababayan natin. Meron po tayong mga apps para malaman nyo kung ano mga panganib, nasaan yung fault, nasaan ang mga tsunami-prone areas, landslide. Ganun din sa baha at sa epekto ng mga storm surges sa Hazard Hunter app. Ito po ay ginawa ng gobyerno para mas ma-imagine, makita ng ating mga kababayan kung nasaan ang mga panganib na dapat magandaan. Kaya gamitin po natin ito.